Oh, bes, naghahanap ka pa ng pagkakakitaan. Ito ang gawin mo, bes. Ang trending na kutsinta ni Ate Bes. So, paano nga ba lutuin ang kutsinta? Alam nyo ba mga bes na napaka-trending nito at mabenta sa akin ito sa bilao ko, sa food bilao. At ito ang laging hinahanap ng aking mga suki. Ganito lang ang tamang pagluto ng kutsinta cheese. So, ang una, kumuha ka ng malinis na planggana, maglagay ng isang basong all-purpose flour, isang basong cassava flour, add ka rin ng isang basong asukal, yung kulay puti, pwede rin yung light brown, at pwede rin yung brown. Pagkatapos, maglagay ka rin ng vanilla, 2 kutsara, para mabango yung kutsinta, mga bes. Huwag mong kakalimutang maglagay ng vanilla. Then, syempre, nabibili yan sa palengke. Marami yan, 50 pesos lang yan ang isang bote. Tapos, wag mong kakalimutan maglagay ng lye water. Oo, bes, napaka-importante sa kutsinta ang lye water. 50 pesos din sa palengke isang bote ng lye water. Then, mag-add ka ng 2.5 na baso ng tubig. Tandaan mo, bes, kung ano yung ginamit mo na pansukat doon sa mga flour, ayun din ang gagamitin mo sa pagsukat sa tubig. Then, maghahalo ka lang ng condensed milk para malinamnam yung kutsinta mo. At wag mong kakalimutan maglagay ng pampakulay. Kung ayaw mong gumamit ng pampakulay, bes, ay pwede kang gumamit ng brown sugar para may kulay na brown yung kutsinta mo. Then, sasalain mo na parang ganyan. Tapos, magiging ganyan na yung texture niya, bes, at halu-haluin mo siyang mabuti para mag-combine yung mga lasa nila. And then, after that, ilagay mo na siya sa may molder. Oo, bes, molder. Nakikita nyo yung aking steamer. Marami akong ginagawa dito, mga bes. Dahil nga isang buong bilao yung order po sa amin. Kaya kung nag-iisip ka ng business mo, bes, ito ang dapat mong ibenta at dito ka mag-umpisa. Dahil napaka-easy way lang ang pagluluto nito. Tapos, yung tubo mo dito medyo marami din. Oo, ganun, bes. Tapos, tatakpan mo siya na parang ganyan. And, pakukuluin mo siya or i-steam mo siya ng mga 10 minutes. Kahit na hindi mo tusukin yan ng stick, bes, ay luto na yan. Pag nakita mong ganyan na yung texture niya, pwede mo na siyang iyahon sa kahirapan. Ganon! At alam nyo ba, mga bes, kung ilang piraso yung nagawa namin dito sa kutsinta? 150 pieces ang nagawa namin doon sa isang basong all-purpose flour at saka cassava flour. Ayan na siya, bes. Napakakinis nung kutsinta na nagawa natin. At syempre, ilalagay na natin ito sa ating food bilao. Huwag kang maingay, apo ko. Mamaya ka na mag-ingay, apo ko. Ilalagay na natin ito sa may bilao. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, pa-order sa amin ito. 70 pieces po ang isang bilao na small. Ang presyo po nito sa amin ay 420 ang isang bilao na small na kutsinta cheese, mga bes. At lagi pong mabenta po sa amin ito, mga suki. Laging pag may handaan, lagi po silang nag-order ng kutsinta cheese. At lalagyan pa po natin yan ng ribbon para ba social ba, mga bes, ganon. Pero kung nagdinegosyo ka, bes, pwede rin hindi mo lagyan ng ribbon, pwede rin. Pero sa amin kasi mas maganda kung may ribbon kasi nakakaakit sa mga customer yan, mga bes. At ready to pick up na to, mga bes. Pinick up nung isa kong suki, mga bes. Ayan na siya, bes. Yan lang po ang aming pinagkakakitaan sa aking food bilao. Kung nagbabala ka na magnegosyo, ito ang tama mong gawin. So, ayun lang, mga bes. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye!